Magandang araw sa inyong lahat. At eto na nga po, inumpisahan ng atakihin si Camille Villar ni PBBM. Siyempre pa, sino pa bang mag-uutos dyan sa Comelec kundi si PBBM? Parang kailan lang, di ba? Last month lang yata kinakampanya pa ni PBBM si Camille Villar Tapos ngayon lumipat na sa kalaban. Kumbaga, parang iniwan ka ng jowa. Nakakahiya yun. Masakit yun. At sumama pa sa kalaban mo. Sa kaaway mo. Di ba? Matindi yung nangyari kay PBBM na pinagmamalaki pa. Inaasar niya pa yung mga PDP. No? Pinabili lang ng suka. Ni hindi makakumpleto ng kandidato. Hindi raw kasi mga kilala. Tapos hindi kumpleto yung kandidato. Ngayon, hindi lang kumpleto ang PDP. Sobra-sobra pa. Dahil inendorso na ni Tatay Digong si Honasan at si Kerubin. Meron pang Aimee at Camille Villar. Bali 14 na po ang kandidato. Kandidato ng mga Duterte. 14 na. Ang alyansa 11 na lang. Ay, 10 na lang pala. Nagbaliktad, di ba? Bumaliktad. 10 na lang sila. Ewan kung dadampot pa sila ng dalawa. Nakakatawa itong politika sa Pilipinas. Amazing. Ganyan po ang politika sa atin. Kaya naman, yung kahapon, kumalat yung Oplan Horus, no? Yung pong operation ng mga law enforcement or military operation. Yan po yun. So, doon, may nabasa tayong 8 billion budget, no? Ang nangalap ay si Saldico. 8 billion kasama dyan ang propaganda piece at may cash. Yan po yung ginagastos nila sa kanilang mga sorties, mga campaign rallies. So 8 billion ang budget nila at kasama nga dyan yung propaganda piece. So this Comelec action kay Camille Villar, binigyan po nila ng show cause order. Ito po yung tinatawag nating propaganda piece doon sa Oplan Horus. Yan na po yan. Gumagana po yan. So, ito po ay malinaw sa akin na isang paninira kay Camille Villar. Nasaktan Iniwan ng jowa, kumbaga Tawa-tawa ako kay Bongbong Marcos. Nakaraan lang, nangaasar siya Mga pinabili lang ng suka Hindi rin makumpleto yung kandidato. Ngayon, siya yung kulang. Si Duterte po, 14 na yung kandidato. Di ba nakakatawa? Nakakatawa at nakakahiya. Iniwan ka ng kandidato mo, nakakahiya yon. Ngayon, inaatake nyo na si Camille Villar. Last month anong tawag nito? Yung pinopromote mo pa, no? Yung anong tawag doon? Binibuild up mo pa. Ang gaganda pa ng sinasabi mo. Ngayon, nag-utos ka na sa Comelec. Paiimbestigahan na si Camille Villar at sinampahan na ng show cause order. Hinihintay ko si Aimee Marcos kung kailan nila babanatan. Tignan ko yung tapang ni PBBM. Dahil si Aimee, marami pong alam yan. Maraming ebidensyang hawak yan. Subukan nila. Yun ang gusto ko. Gusto ko, banatan na nila si Aimee. Kapag si Aimee sumabog at nagpasabog, sabog kayong lahat. Sigurado yan. Ako malakas ang ano ko yung kutob ko na maraming hawak talaga yan So yan po ang nangyayari ngayon. Inuumpisahan na nila si Camille Villar. Ewan ko si Aimee, parang ayaw yata banata ni Bongbong. So si Camille Villar po ay binabanata na nila. Ginagawaan na nila ng demolition job sa pagpapadaan sa propaganda nila. Ito po yung mayroon daw vote buying na ginawa si Aimee, si Camille Villar. Ano nangyari sa ilaw ko? Yaan mo na nga.
So, pakinggan po natin itong balita ng, ano ba to, GMA. Ito. Pakinggan po natin. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Senatorial Candidate Camille Villar kaugnay ng dinaluhang event na merong paraffol. Inaalam ng komisyon kung vote buying ito. Pero sabi ng kampo ni Villar, nangyari ito bago ang campaign period. Nakatutok si Maki Pulido. Natanggap kahapon ng Commission on Elections ang link sa uploaded video na ito sa Facebook. Dito makikita si Las Piñas Representative Camille Villar sa isang event sa Imus, Cavite, kung saan may ipinamimigay umanong mga premyo sa isang paraffol. Dahil tumatakbo bilang senador si Villar, inisyuhan siya ng show cause order ng COMELEC Committee on Kontrabigay para sa posibleng vote buying. Tinitingnan lang natin na baka may instance may masasakop ito sa vote buying kasi yun na nga, may Ayan, narinig nyo tinitignan daw nila. Baka, tinitignan, baka. Ibig sabihin, wala pa po silang alam. Tinitignan pa Baka. Yan po ang isang demolition job. Propaganda po ang tawag dyan. Yung bang paninira, no? Mapapanood ito ng mga tao. Ay, si Camille Villar, vote buying, nagbo-vote buying. Ay, bad pala siya, bad. Hindi ko na siya boboto. Meron po mga kababayan tayo na yung bang mabababa lang yung medyo mababa ang IQ, tsaka mga mga paniwalain. So, ikaw, taga-COMELEC ka, nagpa-media ka na agad. Aalamin mo pa lang, titignan mo pa lang, baka may ganito ba. Kitang-kita nyo, di ba, yung paninira. At kitang-kita natin na yung 8 billion gumagana na. Lumalakad na sa mga propagandang ginagawa nila. Siyempre, nagtawag ng media. Alam naman, libre yung media. Sino ka ba? Di ka makilala. Ito yata taga-COMELEC. Ituloy natin balita. May nag-aabot ng pera, may tumatanggap ng pera doon mismo sa okasyon na yon. Si Villar ang unang national candidate na inisyuhan ng COMELEC ng show cause order. Hindi nagpakilala ang nagpadala ng video link na ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ang focus ng investigasyon ay kung kailan talaga nangyari ang event at kung pasok ito sa national campaign period na nagsimula noong February 11. Ang video ipinost sa Facebook noong February 12. Titingnan din namin kung kailan ito. Baka naman nangyari ito December pa, nangyari ito before the campaign period, so walang liability. Binigyan si Villar ng 3 araw para magsumite ng paliwanag. Ang kampo ni Villar nagpadala ng link sa isang post ng isang kumpanya ni Villar na nag-iimbita sa isang event na may petsang February 9. Ayon sa kampo, yan ang event na kini-question ngayon ng COMELEC. Sa isa ring pahayag, sinabi ni Congress... Kung makikita nyo, doon sa video, parang inimbitahan si Camille Villar, Imus, Cavite, nakalagay di ba merong doon mayor? May mayor tiyak doon. May mga konsyal doon. May mga congressman doon, tiyak. No, baka may governor pa. Bakit si Camille Villar lang? Paano yung mga mayor doon? Congressman? Kaalyado siguro ni Bongbong. Kasi February pa to Nasa alyansa pa si Camille Villar nito Ang mga kaalyado yung mga mayor doon, mga congressman. Kaya tanging si Camille Villar lang ang ginugurgur, no? Ang ginigipit, ang dinidemolition job. Di ba dapat lahat sila doon? Kung gagawin ng maayos yung trabaho ng COMELEC, di ba dapat lahat sila? Bakit si Camille Villar lang? At saka si Camille Villar, taga Cavite pa siya. Diyan ba siya naninirahan? I'm sure inimbita lang yan ng mga mayor, congressman doon. Di ba? Sa pahayag, sinabi ni Congresswoman Villar na nangyari nga daw ang event na tinukoy sa show cause order noong February 9 bago ang simula ng campaign period. Mariin niyang itinanggi ang anumang alegasyon ng vote buying o pagsasagawa ng anumang election offense. Kumpiyansa daw siyang makikita ng COMELEC na mali ang alegasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ang campaign period is
February 11. So, nangyari daw yan February 9. So, hindi pasok. Pero, magtataka ka dito sa COMELEC, ang daming namimigay ng pera. No? Andiyan si Virgil Luistro, si Dan Fernandez, at saka yung parang isang congressman nasa kalye, no? Namimigay talaga ng pera. Hindi ba nila napanood yun? Bakit yun hindi nila iniimbestigahan? O sasabihin nila wala pa sa campaign period. Pero hindi po ba dapat pagsabihan man lang? Warningan? Wala eh. Pagkaalyado, hindi talo. Di ba? Ganun lang kasimple. Andito yung nabasa natin sa Oplan Horus, yung Duterte Alliance na kailangan atakihin at mag-absorb ng mga influencer, mga social media influencer. So, nakikita natin yung pattern. Ito na po yun. Inuumpisahan na si Camille Villar. Very slight pa lang yung paninira. Pero, nakapag-umpisa na. Ganyan po ang mga insecure na taga-gobyerno. Mga taong gobyerno na insecure, kumbaga takot matalo. Kailangan nakakalamang sila. Kailangan sila yung manggigipit. Kailangan lamang sila, ayaw nila o takot silang matalo. Ganyan sila ka-insecure. Tignan niyo po yung mga Duterte. Wala nang makinarya. Wala nang ang pondo eh. No? Pero ginagawan pa nila ng mga ganito. Ginagawan pa nila ng demolition job, propaganda, no? Para lang sila manalo. Hindi ba nakakahiya? Sa bagay, hindi naman sila nahihiya. Dahil ang kakapal na nila. Hindi na po tinatablan ng kahihiyan eh. Itong mga nasa administrasyon, mga kaalyado ng administrasyon. So, inuumpisahan na po si Camille Villar at hinihintay natin si Amy Marcos. Yun ang gusto kong banatan ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. Ganon din si Tamba. Tignan natin kung pag yan napuno. Yun nga gusto ko eh, na sumabog yan si Amy. Yan ang gusto ko eh. Matindi magpasabog yan, siguradong maraming alam yan. Yan yung hinihintay ko, banatan nila si Amy. Pero parang medyo may banat na si Claire Castro dyan eh. Kaya lang si Claire mahinang nilalang lang yan eh. Maganda yung kung si Bongbong mismo bumanat. Tignan natin. Tignan natin yung kakayahan ni Amy Marcos. Dito naman po meron lang po akong nakitang post ni Jay Sonsa. Ito, mahalaga po ito. Ibabalita ko lang sa inyo. I-share ko lang sa inyo. Nakaraang post pa ito ni Jay Sonsa. Ito. Babasahin natin. Umaaray at nangangamba na ang sektor at industriya ng pagninegosyo sa bansa. Certainly, hindi po ito fake news. Kahapon ng tanghali ay kaututang dila ko siya, Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. So, hindi nga ito fake news kasi binanggit ni Manong Jay yung pangalan ng kausap niya. Siguro ito over AST SMNI News Channel. Siguro ini-interview niya, no? Hinggil sa pagkakabahala ng mga negosyante sa nangyayaring krimen sa bansa, lalo na ang pagdukot at pagpatay sa mga negosyante. Ito pala yung may cover na yellow, no? Ang dahilan ng pagtakbuhan palayo ng mga mamumuhunan sana sa ating bansa ayon sa Pangulo ng PCCI na si Luis Ortiz Jr. Luis Ortiz Jr. So ito pala ay presidente ng PCCI. Okay, ito yung mga dahilan. Lumalalang problema sa korupsyon. Sobrang lala na po. Nagdadambulan sila. Yan yung lagi kong binabanggit. Yan yung word na ginagamit ko lagi. Nagdadambulan ang mga politiko sa pera ng bayan. Example na lang sa mga congressman. 300 mahigit ang congressman. Mayroon bang mga kalahati niyan magnanakaw? 150
O, sige, bilangin natin kung ilan yung pumirma doon po sa impeachment ni BP Sara. Ilan yung pumirma? Di ba 200 mahigit? O, yan. Kapag kasi alam nila, kapag pumirma ka, magkakaroon ka eh. Pag hindi ka pumirma, magkakawala ka. Wala kang pondo. Sabi nga ni Richard Gomez, wala kang pondo, okay lang. At least may paninindigan ang congressman nyo. Yun lang, dun lang humuhugot sa paninindigan. 200 mahigit ang pumirma. Lahat ba yan magnanakaw? Maari po. Mga mukhang pera. Kasi eto na nga yung nabasa natin sa Oplan Horus, no? Yung to impeach BP Sara. Susuportahan yan ng AX Tupad. Andun sa leak paper, leak documents, lumabas eh. So, itong lumalalang problema sa korupsyon, lintik po ang pagnanakaw ng mga politiko at mga taong gobyerno ngayon. Ngayong Bongbong Marcos administration. Ito pa, maanomalyang 2025 national budget. Hindi lang po maanomalya. Pinaka-corrupt na budget in the history of the Philippines. Ito pong 2025 budget. Pinaka-corrupt. Ito yung pangatlo. De-establishing estado ng politika. Talagang nag-aaway-away ang mga politiko sa atin. Kaya hindi stable ang politics sa ating bansa. Tumataas na kaso ng kriminalidad. Ang dami na pong nagaganap na krimen dito sa Pilipinas. Ito po'y mayroong mga drug related yan. Drug related crime, no? Pagtaas ng kaso ng kidnapping, lalo na sa mga negosyanteng Chinese at ibang lahi. Ito talaga yung kinababahala ng mga negosyante. Kahit hindi po Chinese, kahit Pinoy o Filipino-Chinese, talagang matatakot ka. Lalo na kung mayroon kang 1 billion, ganyan yung asset mo. Talagang kailangan mong mag-ingat. Bakit? Ito, meron po akong teorya dyan sa kidnap for ransom na yan. Wala naman yan sa panahon ni Tatay Digong. Sindikato po yan malamang. Parang mga magnanakaw sa gobyerno, mga sindikato po yan. At mga magnanakaw sa agriculture, sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Marami dyan, puro sindikato yan. So ito pong kidnap for ransom, sindikato to. At mayroon akong teorya dito. Yung panahon po ni Pangulong Duterte, di ba binanggit niya na maraming sangkot ng mga generals, mga taga-PNP, police general, na maraming sangkot sa droga. Di ba sinabi ni Pangulong Duterte yan? Nagulat nga siya doon sa master list, doon sa mga nakalistang mga general. Ewan ko kung pinangalanan niya yun, pero binanggit niya yan, di ba? Ngayon, kung may nasasangkot na mga generals sa kidnap for ransom, ay sa droga, posible ba na may masangkot din na mga generals sa kidnap for ransom? Hanggang dito na lang po. Ako po si June. See you po next time.